Medyo nag-iinit itong si Paulo Duterte. Sino yung pinapahagingan niya dito na peking Panginoon daw? Uy, sino to? Ang hula ko si Romualdez ang pinapatungkulan niya dito sa kanyang remarks na ito. Matagal daw po siyang nanahimik at ngayon nagsalita na ito. Matapang ka-coffee ang birada dito ni Paulo Duterte. Isa po siya sa mga anak ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Parang sinasabi niya dito, pinagtutulungan kami. Diba? Tinanggalan sila ng pondo, pinagtutulungan sila. Sino kaya ito? Pero sa akin, malinaw, si Romualdez ang pinapatungkulan niya dito. Baka meron kayong ideya kung sino yung tinutukoy dito na peking Panginoon daw. Hindi ako luluhod sa inyo. Grabe ha. Yan po yung binitiwan na statement ni Paulo Duterte. Yan na. Sa balitang ito ng Politico.com, Paulo Duterte blasts House leaders for 2 billion pesos cut in Davao budget. 2 bilyon po ang nawala sa budget ng Davao. At ang sinasabi ni Paulo Duterte dito, kawawa po yung kanyang mga residente. Yung mga taga Davao dyan, kawawa dahil natanggalan po ito ng malaking pondo. At nagagalit ito, ka-coffee, no? Sa House leaders. No? Hindi naman isa ang pinapagalitan niya dito o pinapatungkulan niya. At may mga senador din daw na sinabihan na huwag kayo maglagay ng project dyan sa Davao. Yun talaga, ginagang up daw sila. Pinagtutulungan daw sila itong mga Duterte ng Kongreso. Hindi naman ang buong Kongreso, no? Mga ano daw, House leaders, mga senador kung sino man po yan. Davao City Representative Paulo Duterte revealed that some 2 billion pesos budget for various projects in his district for this year has been removed and a measly 500 million was left. 2 billion daw po ang inali sa kanyang budget at iniwanan na lamang siya ng 500 million. Para saan ba itong 2 billion na gagamitin daw po sa kanyang distrito? Yan. Tinanggal na po yan. 500 million na lang ang natira. So parang inaapi niyo ako dito parang ganyan ang dating Anak pa ng dating presidente yan I also would like to inform all the Baweños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP, National Expenditure Program budget for the district and left only a measly 500 million pesos for the Baweños this year. Sabi po ni Duterte sa isa pong Facebook post. To all congressmen, yan pinangalanan niya na, generic nga lang, no? Sa lahat daw po ng mga mambabatas sa mababang kapulungan, congressmen, ganging up on us na pinagtutulungan sila, do not give me that kind of BS. So, grabe pikon na si Paulo Duterte dito. Do not give me that kind of BS because I will not starve to death if you take my budget away. Hindi daw po siya magugutom kahit tanggalan nyo ng budget ang kanyang distrito. Ang kawawa ay yung mga Davaoenos na bumoto kay PBBM. Nadamay pa si PBBM dito Kawawa ang mga taga Davao na bumoto kay PBBM dahil po sa tinanggal daw pong budget ng Kongreso. Uy, yan ang sinasabi dito ni Paulo Duterte. Bakit nasingit pa si PBBM dyan? Kung galit siya sa Senado, di ba? Bakit sinama pa si PBBM dyan dito? Duterte said he also learned from a reliable source. Nalaman niya raw po mula sa isang mapagkakatiwalaang source, and I quote, that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Kung sino man po ito na tinutukoy niya, pinakiusapan daw po ng taong ito ang mga senador explicitly lantaran po na nagre-request sa mga senador na iwasan daw po ang paglalagay ng mga proyekto sa kanyang distrito. Laki ng galit ka-coffee kung sino man po yan Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at merong 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Oy, allegation ito 30% daw po ang kinukuha ng peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaoenyo. He stressed, I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Matagal daw po siyang nanahimik at ngayon pinili niya na pong magsalita dahil sa mga nangyaring ito. Medyo mabigat po itong akusasyon na ito. Medyo matindi po itong birada na ito ni Paulo Duterte dyan po sa leadership ng House of Representatives. Lahat yan kay Speaker. Tama. Si Speaker ang pinapatungkulan nila dito na peking Panginoon daw. Alam ni PBBM na nakapag-unan lupa ang mga foreigner investors kasi tataas ang market value ng lupa, tataas ang property taxes at mababayaran ng mga tao, Ma'am Michelle D. Pasbol.
Lori Mamawag, oy ganda ng mug, oh, ka-coffee ha. Pinagawa natin ito, mas masarap ang coffee. Babayaran, sorry, Ma'am Michelle, correction lang yan. Nora Elong, ready na din ang aking Northern Spike. Bakit kaya mga Duterte bitter sila kay SMR? Hindi talaga sila magkasundo, no? Dahil yan sa mga tambaluslos issues eh. Sino ba unang nagbitaw ng tambaluslos? Si Vice President Sara Duterte, and then nasilip na itong confidential funds. Pero kung naipaliwanag lang na maigi itong confidential funds, hindi naman hindi naman darating sa punto yung ganoong klaseng pagsilip ng Kongreso, di ba? Kasi medyo hindi kasi naging katanggap-tanggap eh. Hindi ma-explain ng maayos, hindi ma-detalye, do confidential nga ka-coffee, pero kahit pa paano, some other details or some other descriptions doon sa pondo at masyado kasing mabilis yung pagkonsumo dito sa 125 million pesos. So yan yung mga naging dahilan din kung bakit mga nagbusisi din sa budget na ito. At ayun, naka-copy, nasilip na nga itong pondo na nire-request ng kapatid niya na si Vice President Sara Duterte. At nagsimula-simula na yan. Siyempre, to the rescue ang kanyang tatay sa programa dyan sa SMNI, nagbitaw din po ito ng mga statements hanggang lumawig na ng lumawig itong away na ito at nagkaroon po ng united statement itong House of Representatives against the Dutertes. At ngayon, itong si Paulo Duterte, isa na sa sumisilip sa dirty politics dyan sa House of Representatives. Mila Valdez, hello po Sir Ka-Coffee, dapat po ay kasuhan si Amy Bao sa Ethics Committee. I don't think na magpo-prosper yung kaso na yan. Lahat kay Speaker Sise, sabi ni Lori Mamawag. Lahat yan, binabato nila dyan eh. Nilda Galvez, mabuti nga may itinira pa na 500 million pesos. So malaki pa ba yan? Ang problema daw kasi 2 billion pesos yung nawala sa kanya. Obviously, mukhang pera mga Duterte, gising mga taga Davao, ang laki pala ng budget ng inyong congressman. Sana alam nyo kung saan napupunta yung mga natatanggap na budget niya. Ma'am Nilda Galvez, ang sabi ni Ma'am Nilda, no? So siguro tinutukoy dito ni Ma'am Nilda in the previous years, no? Kung ganyan kalaki pala, 2.5 if ever, no? Kung same yan last year, medyo malaki-laki yan. Ang pinupunta ni Ma'am Nilda Galvez dito, sana alam ng taong bayan kung saan napupunta yung budget na yan. Malaki kasi issue ng Confi funds. Imagine, 125 million in 11 days. Tapos walang paliwanag at hindi din nila pinaglaban ang confidential funds. Sabi ni Christian Corpus. Actually, yes. Kulang lang din yun sa paliwanag eh, no? Konting elaboration sa tingin ko ang naging kulang doon sa confidential funds na yan. Art Pimentel, happy viewing sa iyo na sa Facebook kay Pong D, kay Tata Maisog, kay Loida Hernaez, kay Jam Valdez, kay Erning Bano, at kay Maynard. Happy viewing po sa inyo dyan sa Facebook at kay Allen Yap. Shoutout po kay Tess Gutierrez. Happy viewing po sa inyo lahat dyan sa Facebook. Baka hindi pa kayo naka-follow ka-copy sa ating Facebook page. So yun lang po. Click lang po yung follow at i-click lang po yung like kung kayo ay nasa Facebook at kung kayo ay nasa YouTube ay i-click lang po ang subscribe. Sige. Ako'y pansamantala muna ang magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi ng Miyerkules. Magkita-kita ulit tayo bukas, no? Webes, at pag-usapan natin ang mga isyong pampolitika, mga recent kaganapan po dito po sa politika ng Pilipinas. Ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Thank you for joining me ngayong araw po ng Miyerkules. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam. Malamig ka-coffee dito